Ginulat ni Jason Tatum ang Indiana Pacers. Hindi inasahan ni Tyrese Haliburton na nangyari mga idol. Patawa-tawa pa ang superstar ng Indiana may nagpinoy step sa Game 1 ng East Finals. Maaga pa sa almusal itong Coach's Challenge ng Boston Celtics, tinawagan ng goaltending itong si Al Horford pero lumabas na good block after ng review ng official. Nagkatambakan agad mga idol sa first quarter, 12-0 run ang ginawa ng Boston Celtics. Mataas ang kumpiyansa ni Al Horford dito sa Eastern Conference Finals. May patingin pa sa crowd after ng 3-pointer niya sa wing. Umabot ng 12 points ang biggest lead ng Boston Celtics sa opening frame led by Jaylen Brown and Jason Tatum combined with 18 points mga idol. Yun nga lang, last 4 minutes nagka-problema ang Celtics. Masyadong malalim ang bench nitong Indiana Pacers at nang ipinasok si TJ McConnell at Obi Toppin off the bench, dito nag-run ng visiting team at naidikit nila ang laban. Ito ang magiging bala ng Indiana Pacers, ang kanilang second unit. Obi Toppin in transition, nagpinoy step pa mga idol. Dito lamang sa first quarter, nagtala ng 11 points itong si Obi Toppin mga idol, 4 points kay TJ McConnell. That's 15 bench points for Indiana Pacers. Tatlo na lang lamang ng Celtics, 34-31. Second quarter, Al Horford nang bully sa ilalim mga idol. Both ends of the floor naramdaman itong si Al Horford. 37 years old na itong si Horford pero kumakana pa rin. Bumalik sa double digit ang lead ng Boston Celtics sa Pacers. Tahimik si Tyrese Haliburton na iskoran pa ng mas maliit na si Jrue Holiday. Isa sa problema ng Celtics dito sa first half si Miles Turner, hindi umubra ang depensa ni Luke Kornet. Ang big man na to ang nagbuhat for Indiana so far with 18 points, shooting 70% sa field. Jason Tatum driving baseline and one play laban kay Obi Toppin. Nagkasunod-sunod naman ang sagot ng Indiana Pacers hanggang sa naitabla nga nila ang laban sa 57. Hindi na Miami Heat o Cleveland Cavaliers ang kalaban nitong Celtics na tinadtad ng injuries. Ngayon mapapalaban talaga sila sa healthy lineup ng Indiana Pacers. Maluwag pa rin ang depensa nila kay Miles Turner so far, no adjustment for Boston. Ilang beses pang tumabla ang talaan papatapos ang first half. Derrick White kumana na rin 10 points. Pero si Tyrese Haliburton last 2 seconds bumitaw ng napakalayong 3-pointer from the logo to tie the game at 64 halftime. 8 points ang naitala nitong si Tyrese Haliburton last 2 minutes ng first half. Sa mga naghahanap kay Kristaps Porzingis ayon kay Woj ng ESPN, Game 4 ng series na ito ang nakatakdang pagbabalik ng Celtics big man. Third quarter, Tyrese Haliburton na libre, drop coverage mga idol si Al Horford at walang help defense si Jaylen Brown sa ilalim. 5-point swing sinayawan ni Tyrese Haliburton si Jaylen Brown, lamang na ang Indiana Pacers ng 5 points. Agad namang nakabawi ang Boston Celtics at kinuha ang kalamangan sa Indiana Pacers dahil dito kay Jaylen Brown at Jason Tatum na siya namang nag-take over for Boston. Mas aggressive na si Jason Tatum, 20-point game na mga idol at lamang na ulit ang Boston ng double figures. All starting 5 ng Celtics mga idol, double figure scoring, hindi gaanong nakatulong ang kanilang second unit. Beast mode na si Jason Tatum mga idol, pa-flex sa Celtics fans, penetrating the defense of Indiana Pacers. Kagaya sa ginawa ng Pacers sa New York Knicks mga idol, full court press ang ginagawa nitong second unit ng visiting team. Baba ulit ang inahabol ng Indiana Pacers, 94-93, end of third quarter. Tyrese Haliburton up and under 3-pointer laban kay Jaylen Brown. 10-man rotation itong Indiana Pacers habang ang Boston Celtics kumakapit sa 8 nilang players. Kaya hindi gaanong pagod itong Indiana Pacers, balancing ang kanilang minuto. Fourth and final quarter, dikit ng laban, balik sa Indiana Pacers ang kalamangan after ng mid-range jumper na to ni Pascal Siakam. Salitan lang ng kalamangan Jason Tatum, mid-range din laban kay Pascal Siakam at napakagandang galawan ni TJ McConnell, spin cycle, iwan si Peyton Pritchard. 7-minute mark, unti-unti na namang nahahype ang Celtics fans, 104-101 dahil kay Jrue Holiday at na-deflect ni Derrick White ang pasa na to kay Obi Toppin. Yun nga lang, kakabahan na naman ng mga fans dahil nag-mini run ang Indiana Pacers. Bumitaw ng 3-pointer si Miles Turner, mid-range ni Pascal Siakam, and in transition, another one for Pascal Siakam, slam dunk, 108-104. Hindi consistent so far ang Boston Celtics, bumibigay ang kanilang depensa. Down the stretch mga idol, Derrick White tiningnan pa ang bench ng Indiana Pacers sa 3-pointer na to. Tagutan mga idol, and one play naman for Aaron Nesmith at 3-pointer ni Al Horford, 111-110. Pinasaya lang pala saglit mga idol ang Boston Celtics dahil 4-0 run
ang sagot ng Indiana Pacers. Last 1 minute, napakalinis ng pagkakasupalpal ni Tyrese Haliburton kay Derrick White. Last 46 seconds, ang walang katakot-takot sa clutch game. Etong si Andrew Nembhard, natirahan si Al Horford mid-range, 117-114. Last 14 seconds, tumira si Jason Tatum mga idol, nagmintes, rebound ni Miles Turner, foul game ang nangyari. Pero hindi pa tapos dahil last 10 seconds, couple of big plays ang ginawa ni Jaylen Brown, forcing turnover for Indiana. At sa inbound pass na to mga idol ni Drew Holiday, naitabla niya ang talaan, 117. Throw it in the corner, Brown fakes, fires up the three. Bang! Bang bang call by Mike Breen, nagminti si Tyrese Haliburton, nilockdown ni Jason Tatum, overtime. OT mga idol, na ipasok ni Tyrese Haliburton ng 3-pointer na to, 120-117 last 3 minutes. Last 2 minutes, nakalamang Boston Celtics 121-120 dahil sa free throws ni Jason Tatum. Free throws din naman ni Tyrese Haliburton na nagpalamang sa Indiana Pacers, 123-121. Last 1 minute, couple of big plays din for Jason Tatum, back to back mga idol, and one play yung una at 3-pointer, 127-123. Dahil dito sa 4-point lead nila, wala nang 1 minuto, nakuha pa ng Celtics ang panalo. Parang clutch Kobe Bryant itong si Jason Tatum mga idol.